Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nakamute ka. Nang makaahon na naman si Jesus ay may natingnan, dalawang inaalihan ng demonyong tampalasan pinagaling kapag kuwan. Doon din nga sa lansangan, may babaeng nasumpungan. Sakit ay inaagasan, mahaba ng taot araw pinagaling. Niya naman Nang si Jesus ay makita, sa damit ay humalik na. Gumaling at guminhawa, saka naman dumating pa prinsipe sa sinagoga. lumapit na sa kordero, itong prinsipeng si Jairo. Iniamong ang totoo, anak na naghihingaloy ipinadalaw kay Kristo. Naawa ang poong mahal, agad na nga ang pinarunan. Doon naman sa lansangan, may nagsabi sa magulang na ang anak niya'y patay. Ni Jesus sa kaniya, huwag mong ikabalisa, kahit anak mo'y patay na, sa akin ay manalig ka, mabubuhay kapag Nang dakan. dumating na sa bahay, ang bata ay nahahandusay, na pinananambitanan ng ina niya at magulang at ibang kamag-anakan. Kay Jesus na makita, sinaway kapag karaka, huwag kang tumangis muna, hindi iyan patay, aniyan natutulog lamang siya. Sa silid ay pinapanaw, yaong taong karamihan, at ang pinatira lamang ang ama't ina, ang magulang ng nabuburol na bangkay. Ang kasama nga ni Kristo, si Juan, Pedro at Jacobo, na dati niyang katuto, sila ang saksing totoo nitong dakilang milagro. Tinangna na nga sa kama ang nabuburol na bangkay, at tinawag kapag kuwan nang si Jesus mapakinggan, kapag daka ay Itong nabuhay. milagro ni Kristo, nahayag
Pag sa madlang tao, pinuri siyang totoo, ngunit siyang naging abdo sa eskribas at pariseyo. Nang hustong 12, mga apostoles niya, pumili siyang muli pa ng 72 disipulong makakasama. Sila nga ay mga ngaral sa buong sangkatauhan, magpapakilalang tunay, mga misteryong tanan ng Diyos sa kalangitan. Tinuturo ang lahat na ng mga gawang maganda at ang masasapit nila kung si Jesus mamatay na, yaon man di walang sala. Sila naman ay binigyan ng ganap na kabagsikan, gumawa na ang kababalaghan, nang sila'y paniwalaan sa anumang iaaral. Nabalita sa kordero na si Herodes nalilo, ang nagpapugot ng ulo ni Huwang banal na tao, pinsan niya at katoto. Gayong bagay na mabatid ng puong kaibig-ibig, sa isang barko'y sumilip 10 mga apostoles at tumuloy sa Nazaret. Pumunga nila lupang sakop ng Betsaida, sa disyerto'y doon muna si Jesus na poong ama, 10 ng mga kasama. Di naman nalaon dito, may nagsirating na tao, mahigit na 5,000, makikinig na totoo ng mga aral ni Kristo. Ay inaralan ng madla't maraming bagay, nasukat pakinabangan, ngunit hindi nagdaramdam ang tao ng kagutuman. Ano nga'y nang mapanood niyong mga disipulos, araw ay nasa taluktok, agad nagwika kay Jesus at nangusap na tibubos. Panginoon po anila, iyong paalisin muna
sila po'y pasabayan na at tanghali ng talaga gawang nagugutom sila. Ang sagot ng puo natin, ano't sila'y palisin Ninyong ng pakanin. Dapuwasan po kukunin ang tinapay na kakanin. 200 denaryo, tinapay na dalhin dito. Wika ni Felipe, pakakasiyahin pun ko sa gayong karaming tao. Dito po ay walang taglay, kundi lilimang tinapay at 2 isda naman. Paanong pangyayarihan ng makabusog sa tanan? Si Jesus inyo lamang, dalhin dito ang tinapay. 10 ng isdang nariyan, pagdating ay kanya namang agad na binindisyo na. Pinamahagi na rito niyong mga disipulo sa lahat ng mga tao nangabusog na totoo katakatakang milagro. Kahamak-hamak nitong mahal na Mesiyas, pawang nabusog na lahat, ang nalabi pa'y di hamak 12 kanastas. Nang makakaing matapos, na ang lahat ay mabusog, 10 mga disipulos, lumakad na ngang tibubos itong ating poong Diyos. Ang araw napipisan ang apostoles na tanan, tinanong silang pagkuwan ni Jesus kung anong bagay ang mga usap sa bayan. Ni Jesus ay kung ano, yaong nangarinig ninyo, mga usapan ng tao. Kung ako kaya'y sino sa masid nilang totoo. Ay ang sagot sa kaniya, ikaw raw po'y dili iba, yaong si Juan Bautista, anang iba'y Elias ka Jeremias na propeta. Kung gayon, anitong berbo sa pangtaha ng tao, ngunit
kami at sa masid ninyo. Pili kong mga katoto, sino kaya't alin ako? Nang marinig na maigi ni Pedrong kaniyang kasi ay sinagot ng gayari. Tu is Filius Dei, anak ng Diyos, kang kasi. Sa makatuwid kung baga, si Kristo ikaw aniya, anak ng Diyos na isa, sa sakop at kakalara, sa sinukubang sala. Tinugon Kakalara. naman ni Kristo ang apostol na katuto. Ikaw ang wika ay Pedro, sa makatuwid ay bato tigas na di mamagkano. At pagbabatayan ka pa Ng kaupo. batong ibababaw kung ibababaw Ibababaw. sa iyo ang Santa Iglesia, alagaan mo tuwina. Ikaw siyang magtatangan ng susi sa kalangitan. Balang iyong kalooban na papasuking sino mang aking tinatanggap naman. Saka naman ng maliban, maging ika-anim na araw, kay Jesus na naisipan, sumalunga kapag kuwan sa tabor na kabundukan. Sa bundok na ito, ng puong Seso Kristo, yung tatlong disipulo, si Juan, Pablo, Pedro, Jacobo, Nang sumapit sila naman doon sa kaibabawan ng tabor na kabundukan, si Jesus na poong mahal na nalangin kapag kuwan. kaginsa-ginsa sa pananalangin niya, ang katawa ay nagkaiba, dikit na walang kapara, di matitigan sa mata. Ang mukha ay parang araw na tantong nakasisilaw,
at ang damit sa katawan parang busilak na tunay, puting hindi ano Ito lamang. naman ay kaharap, nakita rin at namalas, yung mahal na liwanag ng bunyeng Diyos anak, Nang makita naman nito niyong tatlong disipulo, tuwang hindi mamagkano, poon anil at maestro, dito na magtahan tayo. Din paani po aniya, dito tayo gumawa pa ng tatlong bahay na sadya. Tahanan mo po ang isa, kay Moises ang ikalawa. At ang bahay na ikatlo, ang kay Elias na santo, ano'y samawi ka ito, niyong tatlong disipulo, may himala pang nabago. Ito namang alapap, puting lalo sa busilak, tumakip sa Diyos anak, na may boses pang nangusap, ito ang ipinahayag. Ito ang anak kong tunay na aking kinalulugdan at siyang kinalalagyan nitong buo kong katawan, lubos na kaligayahan. Narinig ang ganito nitong tatlong disipulo, nagiklahan ng totoo, napasuba-subat ng lumon ng panonood kay Kristo. Di naman lubhang nabalam itong himalang natingnan ay mananga at naparam at lubos na walang iminsan yaong maglang karikitan. Moises at si Elias na wala naman at sukat, dito itong Diyos anak, pinabangon at tinawag ang tatlo niyang alagad. Sa maoli ng loob niyong tatlong disipulos, pinangusapan ni Jesus, huwag anyang ibaba
bantog itong inyong Kung napanood. ako'y patay na at umakyat na sa gloria, doon ninyo ibantog na himalang inyong nakita nitong aking pag-iba. Nang ito'y may pagsaysay, nalis na sila at nananaw, at nauwi na nga sa bayan. Balang tawong masumpungan kanyang inaaralan. Ang totoo yung mga Pariseo, madlang isip na di totoo, karupit ay magot mago sa puong kay Heso Kristo. Mana nga ay isang araw na isip ng mga honghang, si Jesus ay nilapitan. Anilay kung karampatan ang tawo'y muwis kay Caesar. Ang tugon ni Heso Kristo, dito nga ang madlang tao, ako'y tinitiktikan mo ninyo, gayong inyong ay inyong tinutokso kung ang aral ko'y totoo. Tayo na at ipakita isa man lamang moneda ay ang mga palamara. Dumukot na kapag daka ng isang pilak sa bulsa. Itong puong mahal, tumugon sa mga honghang, kangino anyang larawan, iyong nalilimbag diyan anilay sa buning Cesar. Kung gayon ang katampatan, ani Jesus na maalam, ng katwiray ibigay, ang kay Caesar ay kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos naman. Kung ito'y maganap na masunod na para-para, totoong hindi sasala, magaganap na lahat na ang inyong pagkahustisya. Sila ni Beth. Sila ni Beth. Nakamute ka.
Gayong wika ng marinig nitong Diyos na marikit. Sino may di makaimik, nagsipanaw at umalis na pawang, nagdalang galit. Isang araw itong berbo ay papasok na sa templo. Sinundan nga siya rito ng eskribas at pariseo, dala ay babaeng lilo. Kay Jesus iniharap na yung babaeng may sala, dalahira at adultera. Nahuli nila at nakita at naglililo sa asawa. Nang maiharap kay Kristo, ang abang babaeng ito, ano ang dapat, maestro? Dusa sa ganitong tao, anang mga pariseo. Ngunit iyon na pong alam kay Moises na kautusan, kalunyera nga pong ganiyan, dapat na pagpukulanan ng bato hanggang mamatay. Ang kay Jesus na ginawa, sila hindi tinugon nga, mandi nagwalang bahala, yumuko na alipala, siya'y sumulat sa lupa. Nang di tumugong si Kristo, tinanong ng panibago, ay aba nila maestro, ang hatol mo pong ay ano sala ng ganitong tao. Nagtindig na kapag daka, itong puong mapaninta, kung sino sa inyo aniya, ang walang munti mang sala, muha ng batot puklin na. Tugong yaoy ng mawika ni Jesus ay alipala, nuling sumulat sa lupa. Dito'y parang nangaguti ay yaong mga aliktiya. Sinong tao kaya naman ang walang sala, munti man? Kaya nga ang mga hunghang nagsipanaw kapag kuwan ang babae hiniwan. Nang kay Jesus na makita yaong
babae natira, nagtindig na kapag dakat, nangapasaan aniya ang sa iyo'y nangaghabla. Sino man sa mga lilo, di makahatol sa iyo. Anang babae ay walang humatol na sino sa madlang salang gawa mo ko. Ani Jesus sa kaniyang, ako'y isang hahatol na, at ang aking ang parusa mula ngayong magsisikang huwag muling magkasala. Dito sa wikang tinuran ni Jesus na pong mahal, babae nalis at nananaw, sala ay pinagsisihan, itinangis, gabi't araw. Takang ang isang umaga, itong puoy napakita, nanuluyan kapag dakat, sa bahay niyong si Marta, babaeng taga Betania. Tuwing hindi mamagkano nitong binibining ito, pinatirangang totoo, saang puong si Yesu Kristo na masintahin sa tao. Walang problema eh, Nang nagugulot balisa, babaeng sinambit ko na, ang kapatid naman niya. Ay, sorry po, mali. Handang talaga, ang kapatid naman niya na sakay, Jesus na paa. Nawiwiling nakikinig ng aral na maririkit. At si Marta nga'y lumapit sa puong kaibig-ibig, ito ang ipinagsulit. Uun at maestro, aniya ako'y iniwang mag-isa. Ngayon'y nangangapa-ngapa, matulungin mo po, Ama. Patulungin mo po, Ama, bunso kong si Magdalena. Ako'y nag-iisa lamang ng paghahanda sa bahay, kakanin ng kalahatan, manong ako ay tulungan ni Magdalenang nariyaan. Ani Jesus sa kanya, Marta, Marta, ay aniya.
Kayo'y lubhang balisa, ang gawang lalong maganda, di mo siyang alaala. Ang dapat mong ikagulo, ikabakla ng puso mo, ay ang sintangang totoo sa tanang mga aral ko na para nitong bunso mo. Ito'y may pagturing nitong puong maawain, ang ginawa namang tambing ni Magdalenang butihin ay naghanda ng pagkain. Umupo na nga si Kristo, sampung ibang pariseyo na naparuot dumalo, kasama rin at kasalo yaong ibang disipulo. Baka naman isang araw, si Jesus 10 ng abay, mga disipulong hirang, piniging at hinanda nitong pariseyong tunay. Isang bahay na sadya ng pariseyong talagaan, dooy sangkap na lahat na, dumalo naman ng ibang pariseyos at eskriba. Nang umupo na sa dulang, itong Diyos na maalam, agad nang binindisyonan, sumubo siya ng ilan isda't duruong tinapay. Makita at mapanood niyong mga pariseyos na di naghinaw si Jesus, nangagbulong, nangaingos, madlaang pula sa loob, ang gawang nalilihim, na hindi nga talastas din nitong Panginoon natin. Kaya nga't nang makakain ng wika, siya'y nagturing. Jesus na maalam, kayong pariseyong tanaan, walang wastot mga mangmang, ang inyong alaga lamang, pakinggan ninyong kinakanaan. At ang inyong pananamit, sila lamang nililinis, ngunit yaong nalilingit, na di ninyo nasisilip, pinabayaang dumungis. Ninyang marumihan ang pinggang kinakanaan, ngunit ang lalong mahalan, Kinakanan. kinakanan,
aming hindi ano lamang ang kaluluwa ninyong iyan. Bakit iyang mga dibdib na puno ng labis-labis, na daya at panglulupit, ay di ninyo nalilinis na sukat, ikapagbait. Ang mga taong hunghang, malinis sa tingin lamang, loob ay pawang mahalay, inyo ng tambing bawahan, di lang kasamaang asal. Kapatid na. Kamunggon. Sorry. Nang masabi na ni Kristo at mawika ang ganito, ay lumisa na nga rito. Iniwan ang mga lilo, iskribas at pariseyo. At nagtuloy kapag daka sa isang munting aldea ng mga ngalay bitabara. Dooy mga ngaral siya 10 na mga kasama ang Doon sa bayang Bithania, aldea rin ng Judea, sa bahay niyong si Marta at Maria Magdalena, magkapatid na 2. Ang kapatid ay 3, pangalan ay si Lazaro, minamahal na totoo ng poong si Jesucristo at tunay nitong katoto. At manangay isang araw, si Lazaro ay dinatnan, sakit na ikamamatay. Nagpasabi pagkuwan kay Jesus na poong mahal. Ang pabiling at sulit ng dalawang magkapatid, maestro naming marikit, ang katoto mo at ibig lubha ngayon ang sakit. Ang sakit. Ang tugon ni Jesucristo doon sa mga nagsabing tao, kay Marta ay sabihin mo, yaong sakit ni Lazaro ay hindi makaano. Di mo na pinaroonan at siya ay nagpaliban. Ano nang kinabukasan?
Gumayak na kapagkuhan at sa tao'y nangangaral. Naging 2 araw pa si Jesus sa Bethabara. Saka ng isang umaga, wika sa mga kasama, tayo'y pasa Judea. Ng mga disipulo, bakit anila maestro? Doon tayo patutungo. Ang mga lilong Hudyo do'y babatuhin tayo. Ani Jesus sa kanila, kayo ay huwag mangamba, kundi kutulutan sila. Mangungurong na lahat na ang kamay nila at paa. Agad na ngang nagsilakad si Jesus 10 alagad. Sa Judea ay tumambad at dooy maghapong singkad na nangaral na sa lahat. Nang maging ilang araw na sila sa bayang Judea, inakit kapag karaka ni Jesus ang mga sama ang nasay pa sa Betania. Nang poong maawain, atin niya anyang dadalawin. Sila sarong aking giliw, siya ay aking pupukawin sa pagtulog na mahimbing. Nagsisagot kapag kuwan ang apostoles na tanan, kung yaon po'y tulog lamang, nakaligtas kaya naman sa sakit at karamdaman. Ang sagot ni Jesucristo, patay na nga si Lazaro, ngunit malaking tuwa ko nang tumambay natutuwa ang paniniwala ninyo. Ano pa't hindi dinalaw ni Jesus ang kaibigan na hanggang hindi maliban, nanging ika-4 na araw na nabaon yaong bangkay. Marami namat makapal mga taong nagsidalaw, taga Jerusalem na bayan, at inaaliw na tunay magkapatid na may lumbay. Ano nga't nang dumating na araw na nasa pitsa,
ni Jesus na pong Ama, agad na pasabitan niya 10 apostoles niya. Nang matanto at matatap ni Maria, kay gandang palad, na dumating ang Mesiyas. Luhay nagkakalalaglag, sinalubong niya agad. Ang wika ay ganito, Poon aniya't maestro, kung ikaw po ay narito, buhay disin ang kakako katuto mong si Lazaro. Ngunit aking naalaman ng inyong kapangyarihan. Ani ni Jesus na maalam, yan nga'y wika mong yan aking kinatutuwaan. Walang pagsalang totoo, mabubuhay ang kakamo. Sagot ni Marta ay oo, kung matapos ng mundo at huhukuman ang tao. Ang kay Jesus Ang kay Jesus na winika, niya buhay nga. At sa akin maniwala, kahit patay na mistula, mabubuhay alipala. itong mga winika ko ay paniwalaan ninyo. Sagot ni Marta ay oo, ikaw po'y si Jesucristo, anak ng Diyos na totoo. Nang ito ay mawika na, ay lumakad na si Marta. Tumuloy kay Magdalena. Ang maestro'y narito niya, bunso'y tinatanong ka. Batyag ni Magdalena ang mapalang kapag dakay naghubad, sumalubong na agad hapisay, walang katulad. At lumuhod kapag kuwan sa kay Jesus na harapan. O Maestro, aniyang mahal, kung dirito ka sa bahay, ay ang kakako'y di namatay. Itong berbo, ang panambitang ito, tumangi siyang totoo, habag na di mamagkano,
sa sinta niya't katuto. Agad na ngang itinanong itong ating Panginoon nang wika'y gayon. Saan aniya ibinaon sila sarong aking kampon. Ay ang tugon sa kaniya ni Marta at ni Magdalena. Sumunod ka po anila, do iyong makikita kakanaming mapaninta. Nagsilakad kapag kuwan naparoon sa libingan. Ani Jesus na maalam, hayo na at inyong buksan ang batong nakararagan. Ay sinagot ni Marta, Panginoon ko aniya, ngayo'y apat na araw na, totoong hindi sasala ng bangkay ay bulok na. Ang tugon ni Jesucristo, diliwi ka ko sa iyo. Paniwalaan mo ako, makikita mong totoo, mabubuhay ang kakamo. Ano pa nga at binuksan yaong takip na libingan niyong kay Lazarong bangkay, bahong hindi ano lang sapagkat apat ng araw Nang matanto at malinis nitong Panginoon natin, sa langit agad tumingin, at siya'y nanalangin, ito ang pinagturi. Ama ko, niyang mahal, Diyos na walang kapantay, salamat na walang hanggan. Ako'y inyong pinakinggan sa hiling kong ano pa man. Kaya winika ko ito, O Diyos Haring Ama ko, nang makilalang totoo, nang naritong mga tao, nako'y siyang anak mo. Nang ito ang wikan ng usap kapag karaka, nitong puong mapaninta, Lazaro ay magbangon ka at diyay lumabas baga. Parang
Lazaro ay pinukaw. Nang si Jesus mapakinggan, kumilos na kapagkuhan doon sa sadyang libingan. Nang mangyaring mabuhay na si Lazaro paninta, nagutos ang Puong Ama, kalagi ninyo aniya gapos na kamay at paa. Nang unang kaugalian yung mga Hudyong tanan, kung ibaon yaong bangkay, ginagapos ang katawan ng isang pamahid bilang. Doon nga si Lazaro. Wala. Pa yun, sis? Oo, Di na. doon nga si Lazaro. Doon na nga si Lazaro, nagpatira pang totoo sa paan ni Jesucristo. Pagpupurit, magut mabog sa ginawa niyang milagro. Turing si Lazaro naman ang sinasabing nangaral doon sa maselang bayan. 70 taon ng gulang sinapit bago namatay. At sa ginawang milagro nitong maawaing birbo ng pagkabuhay kay Lazaro ay mahayag na tutuwa sa madlat maraming tawa. At marami sa kanila ang nagsisampalataya na anak ng Diyos siya. Muling ikinabalisa ng Pariseyong lahat na Hindi na nga nagkatuto ang loob ng mga lilaw. Sa pantahay magutmago at ninasang ang tutuang ipapatay na si Kristo. Sa konsilyo ni Caiphas, doon nagpulong ang lahat. Pariseo at eskribas, ang nayari nilang usap, ipapatay ang Mesiyas. Ang mga usapang ito niyong mga Pariseo nang matalastas ni Kristo, agad silang nagpatungo sa malapit sa disyerto.
pinapakita sa bayan hanggang 2 buwan. Sa Ephraim siya tumahan, 10 apostoles naman pangingilag niya bilang. Pagtatago niya, di sa takot at pangamba, kundi mangingilag sila, mangingilag muna. Palibhasa'y malayo pa ang oras niyang talaga. Nang malapit ng totoo, Paskwa ng mga Hudyo, na hintay ni Jesucristo ng pagtupad sa misteryo nitong pagsakop sa tao. Inapit na kapagdaka ang mga alagad niya, at sa bayan namang isa, nasakop din ang Samaria. Doon nagsetambad sila. Ngunit hindi pinapasok sa bayan yaong si Jesus ng mga Samaritanos, para parang napuput sa mga aral ng Diyos. Ano'y nang makita ito ni Juan at Jacobo, nagalit silang totoo, agad nang usap kay Kristo na umili kay ganito. Nilang mahal kong iyong kalooban, sila nga'y papanaugan ng apoy sa kalangitan at pugnawin itong bayan. Ng ating may ganti, ang sa iyo ay pangapi nitong mga taong imbi. Sumagot ang puang kasi ng wika ay gaya rin. Ko pili kong mga katoto, hindi pagpatay ng tao ang aking ipinarito't ipinanaog sa mundo. Hindi bagkos kung bibigyan ng buhay ang mga patay. Ito ang inyong tularan. Ang tao ay kaawaan at sa akin alang-alang. Ano pat si Jesucristo, lumakad at ang tinungo. Yaong bayan ng Jericho, 2 bulag na tao, pinagaling na totoo. Sa loob ng bayan ay isang taong mayaman. Si Sakeo ang pangalan,
na nagnanasang matingnan ito sasakop sa tanan. Nang kay Jesus na makita'y pinangaralan niya. Si Sakeo kapag daka, iniwan ang madlang sala, nagsisi, ito't nagtika. Saka naman itong birba, sa bithan niya na patungan, piniging siyang tutuwa ng isang banal na taong ngalan ay si Simon Leproso. Sa malaking alang-alang nitong sisi Alang. alang-alang Alang-alang. nitong kong timtiman kay Jesus na pong mahal na nagpagaling ng minsang katiniya sa katawan. Binibing kapag daka, si Jesus na po ang Ama. Sampo ng mga kasama, si Lazaro ay duron pa, si Marta at si Magdalena. Nang nahahanda na naman ang kanilang hahapunan, nagsiluklok kapag kuwan si Jesus at mga kawal at humapong na tuluyan. Kapag daka ay kinuha ni Maria, ang sisidlan niya, niyong nardong mahalaga ay Pagdaka. niya Agad na ibinuhos. Naulot ni ba Paan naman ay kinuskus at pinahirahan ng buhok. Buong baya'y nakalatang ng bagong diyan lamang. Nang ito ay mapagmasdan, si Judas na tampalasang loob ay biglang sumuka. siyang isinidhi sa loob Sinisidhi ng loob Judas ngani ang poon sa tiwali sa hinayang sa lapit sa lapit pinagmadali. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.
may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ating pagmamahalan, paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y itinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.